Ano nga ba ang pwedeng mangyari sa Pilipinas kung hindi ito sinakop ng Kastila? Naisip mo na ba ang tanong na ito o minsan na ba itong naitanong sa'yo? Panuurin mo ang video na ito at pakinggan mo ang ilan sa mga pwedeng mangyari. Paano kung hindi dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1521? Maaaring nanatili tayong malaya, hiwa-hiwalay na kaharian at barangay. Ang mga dato at raja ay patuloy na nagtataguyod ng kapayapaan at kalakalan. Ang ating mga barko, ang Caracoa, ay naging simbolo ng ating lakas sa dagat. Mas lumawak sana ang ating pakikipagkalakalan sa mga Tsino, Arabe, at Bornean Sultanate. Ang ating mga pamilihan ay punong-puno ng ginto, perlas, at mga pampalasa. Imbes na Kristyanismo, nanag ang Islam at katutubong paniniwala. Ang mga babaylan ay iginagalang bilang gabay ng espiritu at kalikasan. Baybayin ang nanatiling pangunahing wika ng pagsusulat. Ang mga alamat at epiko ay naisulat at napreserba ng ating mga ninuno. Unti-unti, nabuo ang isang makapangyarihang kaharian sa kapuluan. Ang ating hukbo ay handa sa anumang banta mula sa karatig bansa. Sa halip na maging kolonya, naging sentro tayo ng kalakalan sa Asya. Ang ating syudad ay naging maunlad at puno ng kultura. Wala tayong bansag na Pilipinas, mula kay Haring Felipe. Ang tawag sa ating bansa ay maaaring Maharlika o Katagalugan. Ang ating wika ay nanatiling malinis at buo, hindi hinalo ng banyaga. Mas pinahalagahan natin ang ating musika at sayaw. Ang ating mga alamat ay naging bahagi ng pambansang pagkakakilanlan. Dahil dito, mas matibay ang ating pagkakaisa bilang isang lahi. Ang ating bansa ay hindi na hinati-hati ng mga kolonyal na hangganan. Marahil naging unang republika tayo sa buong Asya. Ang ating sariling bayani ay maagang lumitaw upang ipagtanggol ang bayan. Hindi lamang tayo basta tribo, kundi isang malakas na imperyo. Mas nakilala tayo ng buong mundo bilang kapangyarihan ng silangan. Maaaring tayo ang nakipaglaban sa mga mananakop, hindi bilang biktima, kundi bilang pantay. Sa halip na kolonya, naging kapantay tayo ng mga bansang Tsina at Hapon. Ang ating teknolohiya ay umunlad kasabay ng ating kultura. Imbes na maapi, naging tagapagtanggol tayo ng ating mga karatig na bansa. Maaga tayong nakapagbuo ng pambansang watawat. Marahil, tayo ang unang Asyanong bansang may demokrasya. Ang ating panitikan ay maagang umunlad at kumalat sa buong Asya. Ang ating mga mandirigma ay kinilala bilang mga pinakamatapang sa rehiyon. Walang kolonyal na pagkakahati, mas malapit ang bawat tribo at rehiyon. Ang ating mga ninuno ay nakabuo ng isang matatag na pamahalaan. Kung hindi tayo nasakop, baka tayo ang unang nakadiscover ng kanluran. Sa halip na maging kolonya, naging mananakop tayo. Ang ating kultura ay mas naging buo at walang halong banyaga. Isang makapangyarihang imperyo ang posibleng naging anyo ng ating bansa. At kung hindi dumating ang mga Kastila, marahil ngayon, tayo ang isa sa pinakakilalang imperyo sa buong mundo. Ang ating mga ninuno ay mas nakapagtuon sa agham at medisina. Ang mga babaylan ay nagturo ng kalusugan at espiritualidad sa buong bayan. Sa edukasyon, ginamit ang baybayin bilang opisyal na sistema ng pagsusulat. Mas naunlad sana ang ating sariling sining at arkitektura. Maaaring nakabuo tayo ng mga monumental na gusali na gawang kamay. Ang ating mga lungsod ay naging makabagong sentro ng kalakalan. Ang ating pamahalaan ay pinamunuan ng konseho ng mga dato at babaylan. Ang mga batas ay isinulat sa baybayin at ipinatupad sa buong bayan. Kung walang Kastila, baka tayo mismo ang nakipagsapalaran sa bagong daigdig. Marahil, tayo ang unang nakarating sa Amerika o Australia. Ang ating wika ay maaaring isa sa mga pangunahing lengguwahe ng Asya.
Baybayin ang naging batayan ng komunikasyon sa internasyonal na kalakalan. Ang ating panitikan ay kumalat at iginalang sa buong mundo. Ang ating mga mandirigma ay kinilala bilang malalakas na tagapagtanggol ng silangan. Hindi tayo nagdusa sa mahigit 3 siglong pang-aalipan. Mas mabilis sana tayong nakaabot sa modernisasyon. Marahil, ngayon ay kabilang tayo sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Isang imperyo na may sariling identidad, kultura, at kapangyarihan. Paano kung hindi tayo nasakop? Ano ang magiging mukha ng ating kasaysayan? Isang tanong na magpapaalala sa atin, ang ating kalayaan at kultura ay kayamanan na dapat pangalagaan. Ikaw may alam ka ba na pwedeng mangyari? Pwede ka ba maglagay ng komento para malaman ko? At kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede ka ba mag-like at subscribe? Salamat po.